Now, at least 18 areas in the country may experience a danger level heat index today, April 15, according to Pag-asa. In Los Baños, Laguna, the heat index is expected to reach a scorching 50 degrees Celsius. San Ildefonso, Bulacan may hit 47 degrees Celsius, while Tarlac City, Cavite City, and Tanawan City are expected to feel temperatures up to 44 degrees Celsius. Other areas like Echage, Isabela, Baler, Aurora, and Catarman, Northern Samar may experience 43 degrees Celsius heat. Meanwhile, a 42 degrees Celsius heat index is forecast in parts of Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, and Western Visayas, including Pasay City, Clark Airport in Pampanga, Coron, Palawan, and Iloilo City. Pag-asa warns that heat indexes between 42 degrees Celsius and 51 degrees Celsius pose high risk for heat cramps, exhaustion, and stroke. The public is urged to stay indoors, hydrated, and wear light clothing to avoid heat-related illnesses. Will scorching heat persist throughout the Holy Week? To answer that, we have Pag-asa weather specialist Lori De La Cruz joining us now via Zoom. Good morning, Miss Lori. Thanks for joining us. Good morning din po, Ma'am Angela, Sir Joyco, at sa lahat po na ating mga tagapakinig. Well, based po sa forecast po natin, in-expect po natin that today and in the coming days, malaki po yung possibility na mag-prevail yung easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko sa bansa. Kaugnay dyan, meron din pong ine-expect na range ng high pressure area that could affect the northern and eastern northern and central Luzon. So, ang mga implications po ng weather systems na ito ay patuloy nga pong mainit at maalinsangang panahon sa halos malaking bahagi o ng archipelago. Meron po tayong mga inaasahang mga pag-ulan pero mga panandalian lang na pupos, mga 5 minutes at pinakamatagal na po siguro yung 1 hour due to isolated thunderstorms. But apart from that, wala po tayong inaasahang widespread na pag-ulan. Lori, regarding kasi nung I remember when I was younger, no, pag nasa beach ka, sabi huwag ka mag-swimming hanggang 3 p.m. kasi hindi masyado pang mainit saka hindi pa safe. Ngayon po ba, does it still stand given na nag-50 degrees na tayo? In terms of swimming naman po, siguro what we can advise is in the morning, yung before 8 in the morning, okay pa naman po before yung 8. heat po natin yan. Yes po. And then, siguro po 5 p.m. onwards kasi nga 4 p.m. medyo mainit pa rin po talaga. Halos ramdam pa rin po natin yung sikat ng araw during the time. Okay, but speaking of 50 degrees, sabi nga po sa inyong forecast, yung Laguna may hit 50 degrees Celsius today. Pag nagkataon po ba, ito na yung magiging, kumaga, yung pinaka-mainit no, na temperatura natin sa bansa? So far po, kung ito po ay, actually kahapon na-observe na po siya, yung 50 degrees Celsius na heat index. So today, ganun pa rin po yung forecast, possible pa rin maulit po yung 50 degrees. Okay. May mga ibang bansa kasi nakakaranas ng heat wave, pero dito sa atin parang hindi pa naman. Can you explain to us the science behind the heat wave? Yeah, heat wave naman po kasi masasabi po natin na nagkakaroon nito ang isang lugar or isang bansa kapag for 5 consecutive days ay nakapagtala sila ng temperatura na mas mataas kaysa sa normal nila sa buwan na yun. 5 consecutive days. Yes po, 5 consecutive days na mas mataas po talaga sa normal nila during those months. And usually naman po, hindi po so far na itatala pa yan sa ating bansa. Lori, can you explain to us, no, at least ma-enlighten yung kababayan natin, ano yung dangers ng 50 degrees Celsius na heat index o yung mararamdaman ng isang tao na 50 degrees? Kasi familiar tayo dati, 40, 44, pero parang 50 is medyo mataas na yan. Opo. Actually, yung formula po kasi sa pagkukuha ng heat index, kailangan meron kang mataas na temperatura. Tapos kung nagkataon din na mataas yung tinatawag nating relative humidity o yung moisture content sa atmosfera. So kapag parehong mataas yun, mataas po yung makukuha nating heat index or init factor. Kasi ibig sabihin po nun, hindi halos nag-evaporate yung init natin sa katawan or yung mga pawis natin hindi nag-evaporate. So as a result, natatrap yung init sa katawan. Kaya yun yung tinatawag natin heat index, yun yung na-perceive natin
Ngayon, yung 50 degrees po, based on our analysis din, kaya po siya nakukuha na ganyan kataas kasi usually natatala po ito pag before yung thunderstorm occurrence. Kunyari yung malapit umulan, Yes. di ba po parang few minutes before yung ulan na yon, grabing init sa pakiramdam. Yes, yes. Kasi po, ibig sabihin yung moisture content natin, napakarami during that time. At natataon na mataas din yung temperatura dahil katanghalian or early afternoon natatala yung mga thunderstorms na ito. So, yun po yung nakikita natin. Tapos after na mabuhos yung ulan, during the time na nabubuhos ang ulan, medyo naiibsan ng konti. So kahit pa paano, hindi tayo na-expose ng grabe sa 50 degrees Celsius na init factor na yun. Pero after the ulan or after ng buhos, medyo mararamdaman ulit natin, medyo mainit pa rin ulit yung pakiramdam or maalinsangan pa rin. Dahil again, meron ulit na mga moisture and water vapor na na-observe sa ating atmosphere. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Maraming salamat po and have a blessed Holy Week. Thank you din po.